So, ayan. Hello guys, magandang gabi. Okay, nagbabalik tayo. So ngayon guys, kung may ganito klase kayo ng router, no? Tenda router, F3. Ito kasi yung version niya, Tenda router, F3. So makikita niyo yun guys sa likod ng inyong router, kung anong version, anong model ng inyong Tenda. Okay, so aking router is Tenda F3, nasa likod, no? Ayan, Tenda F3, model F3. Okay, so kung ganito yung router niyo guys, panoorin niyo po yung video na to at ituturo ko yung paano magpalit ng Wi-Fi name, Wi-Fi password, at paano malaman kung ilan ang nakakonect sa inyong Tenda router. Okay, so bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakasubscribe, pakisubscribe naman po. Marami pong salamat. Okay, so simula na po tayo. Connect ko na yung power, no? Para meron tayong power. Ayan. And i-connect na rin natin yung internet connection. Okay, so ito yung internet connection. Ito yung LAN cable ko. Sa Tenda router, meron naman pala tandaan dyan. Yung kulay blue, yun yung para sa internet connection. Okay. At ito namang tatlo na to, para naman ito sa mga computer nyo. Kung may computer kayo or laptop, dyan yung isasaksak sa tatlo. Yung walang kulay blue, no? Okay. So dito ko isasaksak dahil ito yung magiging internet connection ng router. Okay. So saksak ko na guys. Ayan. Okay. So ayan, nakakonect na. Okay. Ayan, mga idol. Ayan, nakakonect na. Okay. So, ayan. May dalawa lang tayong gagawin guys para magawa natin yung gagawin natin ngayon. Una, kailangan nyong malaman kung ano ang gateway ng inyong itong Tenda router. Yung gateway guys, makikita nyo sa likod by default, no? Yung ang tawag doon ay portal IP address or gateway. Okay? So makikita nyo sa likod ng inyong router na Tenda F3. Okay, nandito ulit sa likod ulit. Ayan. Meron dyang 192.168.0.1. Itong akin, 192.168.0.1. Lahat ng ganitong Tenda router, by default, ang kanilang gateway or portal IP address ay 192.168.0.1. Yun yung itatype natin sa ating Google Chrome para ma-access natin itong router. Okay, yung pangalawa naman guys, kailangan alam nyo kung ano yung inyong administrator, username, at password. Okay, so just in case na hindi nyo alam guys, no? Just in case lang, nalimutan nyo, hindi nyo na maalala. Okay, so doon tayo mag-i-start. Paano ibabalik sa default? Dito, i-assume natin na hindi natin alam yung username at password. Ang gagawin natin ay ang tinatawag natin na reset. Okay, hard reset or device reset. So, i-reset natin siya sa device. Okay, ito yung power cable. Sa tabi ng power cable, may kulay. Yan, itim. May kulay itim dyan. May pindutan dyan, guys. So, kita nyo naman may power. May ilaw yung ating router. So, yung kulay itim na yan, guys, didiinan nyo lang yan. Ang gagawin natin, guys, ang kulay itim na yan, didiinan yan, hindi bibitawan hanggang sa hindi nag-iilaw lahat or hindi namamatay lahat ng ilaw dito. Bibitawan lang natin yan kapag nag-reset na or yung ilaw na yan ay umilaw lahat pagkatapos namatay. Okay, yun na yun. Marireset na siya. Okay, so gawin na natin ha. Okay, press ko. Long press to guys ha. Hindi bibitawan. Okay, press ko muna. Okay, press. Ayun, narinig nyo no? Ayan, press. Tapos, yan, hintayin natin yung ilaw. Tingnan nyo mabuti. Ayan guys, umilaw lahat no? Saka bibitawan. Binitawan ko na ha. Isa na lang natira. Okay? Okay, ayan. Nawala na. Ayan. Ayan. Okay, so, ibig sabihin na re-reset na siya. So, hintayin natin na umilaw yung iba. Okay, ang ilaw lang dyan guys ay, ayan, tatlo. Umilaw na yung tatlo. System, SYS, Wi-Fi, dahil Wi-Fi ready na, at saka yung ating one port. Okay, kasi may nakasaksak tayo ditong kulay blue, kaya umilaw yung WAN. Okay, one port. Yung sa internet connection natin. Ayan. So, naka-default na siya guys. Na-reset na natin. Okay, by default, nakasulat naman sa likod, ang itatype natin sa Google ay 192.168.0.1. Nakalagay dyan sa guys, sa likod dyan. Makikita nyo na wala pa siyang administrator, username, at password. Okay, so pakita ko na lang sa inyo guys kung ano yung admin. Ano? Okay. So, ayan, na-reset na siya ha. Meron ako ditong computer. So, yung computer ko, ikukunik ko dito sa aking Tenda router, no? At itong computer, ito yung gagamitin ko na pang configure dito sa Tenda router. Okay, so open ko na yung computer ko guys ha. So ayan guys, nandito na tayo sa ating computer at ayan. Okay, so working, gumagana naman siya. Okay. So dito sa ating computer,
punta tayo dito sa ating Wi-Fi. So, reset natin yung ating router. So, may makikita tayo dyan na tenda sa ating Wi-Fi connection. So, tingnan natin. Ayan guys, yun. Tenda 2428F0. Ito yun. Ito yung ating tenda router na F3. So, kung napapansin nyo, wala siyang password. Kasi na-reset na natin. By default, wala siyang Wi-Fi password. So, i-connect natin siya. Okay, so connect. Ayan. Ayan guys, connected na. Open natin yung ating Google Chrome, doon natin yun ilalagay. Okay, so dito sa Google Chrome na to. So sa aking computer, kung nakagamit kayo ay cellphone, pwede nyong i-open yung kahit anong browser na mayroon kayo sa inyong same process lang. So, aking computer ginamit ko, no? Okay, dito tayo sa Google Chrome. I-type yung 192.168.0.0.1. Yan guys, yan yung default ng Tenda Router F3. And then, default IP. Okay, portal IP address. And then, hit enter. Okay. So yan, dito magse-setup na tayo ng ating Tenda router. Okay, 0.1. Okay, dito sa Wi-Fi name, yan na yun. Okay, kung gusto nyo palitan yung Wi-Fi name ninyo, pwede nyo palitan yan dyan. Okay, so akin, stay ko lang yan ng ganyan. Okay. Yan guys, sa akin, stay ko lang ng ganyan. Dito sa Wi-Fi password, maglalagay ako ng password. So, for example, maglagay ako dito ng password. Okay, so, stay hidden ko na lang to guys, no? Ito ilalagay ko akin. Okay. Ayan guys. Ulit. Mamaya baka makalimutan ko, no? Lagyan na lang ako ng number. Ayan guys. Ayan yung aking Wi-Fi password. Lagay ko dyan. Then, okay, dito sa connection type, i-click ko yung dynamic IP. Okay? So, wala na tayong ibang gagalawin dyan. Wi-Fi name, Wi-Fi password, then click OK. Okay. So, since pinalitan ko yung, nagbago ako ng Wi-Fi password, ibig sabihin, itong computer na ginagamit ko ngayon is madi-disconnect sa Tenda. Okay? Kasi nagkaroon na siya ng password. So, check natin. Ayan guys, nag-disconnect, no? Not connected. So, i-click nyo ulit yan. Okay? Ito, yung Tenda router, nagkaroon na siya ng, parang, tawag dyan, key. Okay? Parang mayroon na siya dyang lock. No? Ibig sabihin, mayroon na siyang password. Itatype ko na ngayon dito yung password na nilagay ko. No? Ayan guys. Nilagay ko na ulit yung password na nilagay ko. Ayan. Then, click yes. Okay. Ayan guys. Enter natin. Connect. Okay, na-disconnect. Okay guys. Ayan. Connected na ulit. So, Tenda 24. Okay. Ayan. Connected na. So, balik ako dito sa aking Google Chrome. Okay, close ko para magsimula tayo ulit. Okay, punta ulit sa Google Chrome, then i-type ulit yung 192.168.0.1. Ayan guys. Enter ko siya ulit Go. So, ito na yung pinakang interface or pinakang portal ng inyong Tenda router, no? Ito na yun. Ayan, meron diyang status, internet settings, wireless settings, kung ano-ano pa. Para walang maka-access nitong inyong interface ng inyong Tenda, para walang maka-access niyan guys, lagyan nyo ng password. Okay, so, kasi kapag may naka-access niyan, pwede na lang palitan yung Wi-Fi password ninyo. Ikaw mismo, hindi makaka-connect sa sarili ninyong Wi-Fi, no? So, importante na lagyan nyo ng password. Okay, so dito sa administration, lagyan ng password. Okay, ito guys sa kababaan, sa administration, sa new password. Maglagay ng password. Okay, so, lagay ko yung akin. Kayong bahala guys kung anong gusto nyo ilagay. Okay, sa akin, lagay ko na. Tandaan nyo, huwag nyo kakalimutan. Okay, kasi kayo mismo hindi kayo makakalagin kapag nalimutan nyo. No? So, magre-reset na naman kayo from the start ulit. Okay, so akin, lagay ko to. Hindi ko na sample lang yung akin. Hindi ko na pahirapan. Okay. Yan guys. New password, repeat password. Ito yung new password, yung bago yung password. Ulitin nyo lang kung ano yung nilagay nyo. Password. Okay. Then, i-click nyo yung okay. Yan guys, no? I-click yung okay. Click okay. Saving. Ayan guys. Ayan, no? Meron na siyang Tenda login.
Okay. So, di ba kanina, try ulit natin, no? Di ba kanina na pag-type natin ng 192.168 dito sa Google Chrome, pag pindot natin yan kanina, pag-type natin ng 192.168.0.1, pag hinit natin yung enter, kanina login agad, di ba? Doon agad siya, pumasok na agad siya sa Tenda router. Ngayon, meron na siyang password. Ang tawag naman dyan, guys, is administrator password. Yun yung magiging administrator password nyo. So, ito yung administrator na nilagay ko. Okay, then login. Ayan. So, yun. So, ibig sabihin, ako lang makaka-access nun dahil ako lang nakakaalam nun, no? Ayan, guys. Mas secured na ngayon yung inyong Tenda router kasi meron na siyang admin. Ang sunod naman natin, guys, is malaman kung ilan yung nakakonect sa inyong Wi-Fi. So, malaman kung ilan nakakonect at the same time, i-block na rin natin. Okay, para isahan na, ano? Paano i-block? Okay. So, guys, dito, mapapansin nyo dito sa status, ayan. Okay, dito, guys, status, meron dyan nakakonect na attached devices. Dito sa attached devices, merong isa, which is yung aking computer. Okay, click natin, guys, no? Click. Ayan. So, desktop, yan yung aking computer. Nakakonect siya ngayon. So, ayan, guys. Okay, so, magsusubok tayo i-connect yung isang cellphone, tapos ibablock natin siya. Okay, so, nasa na tayo? Nasa blocking na tayo, guys. Okay, para maiwasan naman natin yung mga nakikiconnect sa ating Wi-Fi connection. Malaking bagay yun kasi yun ang nakakapagpabagal ng ating internet connection. Lalo na dito sa Tenda router kasi limited lang yung kayang makapasok na cellphone. Okay, kasi hindi siya ganun kataas ang CPU memory. Ayan, guys. So, magpapasok tayo dito ng cellphone at ibablock din natin siya. Ayan, guys. Meron ako ditong tablet. I-connect natin tong tablet na to sa Wi-Fi at ibablock din natin. Okay. So, wait lang. Buhayin lang natin yung tablet. So, ito, guys. Okay. Try natin. Connect tayo. So, sa aking tablet, ito yan, guys. No, hawak ko yung tablet. Wi-Fi. Then, WLAN. So, makikita nyo lang dito sa computer, meron dyan lalabas. Okay. Madidetect yung ating Wi-Fi connection. Ayan. So, ayan. So, sa aking tablet, lumabas na yung Tenda. Ayan, guys. Tenda. Then, i-connect ko yan. Ayan. Siyempre, hindi makakonect yan, guys. Dahil kailangan ko pa i-login yung password. So, i-login ko yung nilagay ko na password. Ayan, guys. Connecting. Ayan, guys. So, masok siya kagad. Okay. So, ayan. So, yung desktop ay akin, meron ako pala tandaan na easy. So, itong Android na to, hindi ito sa akin. For example lang, hindi yan sa akin. Kasi yan yung ibablock natin. Halimbawa, hindi nyo alam, hindi nyo kilala, kasi hindi nyo naman tinandaan or wala sa palatandaan ninyo. Okay, so, simple lang naman mag-block niyan or tanggalin sa inyong Wi-Fi connection. Okay. Para tanggalin yan, i-off nyo lang to, guys. Itong kulay orange na to nandito sa side. Pagka-off nyo yan, i-click nyo lang tong okay. Sa cellphone, meron din yung off at saka meron ding okay. So, yan. So, off. Then, i-click yung okay. No? So, ayan. Isa na siya sa block devices. Itong tablet ay wala ng connection. Kahit ito ay may scan at i-scan ko sa ibang cellphone, kahit alam ko pa yung password or kahit i-scan ko siya sa ibang cellphone, hindi na ito makakascan. Hindi na ito makaka-connect sa inyong Tenda router. Okay, guys. So, dito sa block devices, itong gantong klase ng router na Tenda router ay limited lamang sa 10 device sa 10 device, okay? Sa 10 devices na ibablock. Ibig sabihin, yung ika-11 na i-connect nyo, hindi na niya yun mabablock. So, paano yun, no? So, kapag just in case na mangyari yun sa inyo at maraming makukulit at maraming gustong makisampa dun sa inyong wifi at 10 na yung na-block mo, ang gawin nyo na lang, guys, ang kasunod nyong gagawin ay palitan ulit ng panibagong Wi-Fi password yung inyong Tenda router. Okay, itong inyong router. Kasi limited lang siya sa 10. Okay, sa 10 devices. So, hindi na pwedeng ika-11, baka 11 na yung kasunod. Hindi na yun pwede. Or, mangyari ulit sa mga kasunod ay ganun uli. Okay, so paulit-ulit lang gagawin nyo. Halimbawa, kailangan nyo lang ulit palitan ng Wi-Fi password. So, kung wala pang isang linggo or kung wala pang isang linggo at 10 na naman uli ang nakakonect, ang bilis lang. Siguro, wala na sa inyo yung problema. Ang problema, guys,
dun sa pinapakonect nyo sa bahay ninyo. Okay? So, ibig sabihin, meron kang napapakonect na tao, na member ng family mo, or hindi man, basta kung hindi man member ng family mo, basta meron kang napapakonect na isang tao or dalawang tao na ipinamimigay yung password mo. So, kung ganun ang mangyayari, so kayo na bahala. Okay? So, tanggalin nyo na yung kaya. Biro lang. So, kayo na po ang bahala, guys, sa decision na gagawin ninyo, no? Kasi, sa part na yun, na kayo na lang may sakop nun. Okay? Bibigay lang naman ako ng a piece of advice. Okay? Ayan. So, hanggang dun lang yung video na gagawin natin tungkol dito sa Tenda router. Okay. So, sana nakatulong po ako sa iba, sa may mga Tenda router at hindi pa alam kung paano i-configure at magpalit ng password ng inyong Tenda router. Kung ako po ay nakatulong sa inyo, sa mga hindi pa naka-like, hindi pa naka-subscribe sa aking channel, paki-like naman po at subscribe ng aking channel at magkita-kita po ulit tayo sa iba ko pang mga video tutorial.